Nakipagtulungan ang isang NGO sa iba't ibang organisasyon para labanan ang pang-aabuso sa kabataan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Sa layuning itaas ang kaalaman ng publiko sa Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention o CSAEP, pinangunahan ng Junior Chamber International o JCI Manila ang Project Safe Steps Advocacy Dinner nito sa Manila Yacht Club kahapon May 26. Sa pakikipagtulungan sa The Miss Universe Philippines Organization, Stairway Foundation at My Children's House of Hope, nilagdaan sa pagtitipon ang Memorandum of Agreement para mas maitaas ang kamalayan ng publiko at bigyang kapangyarihan ang mga komunidad sa pagresolba sa isyung ito. Sa Pilipinas kasi, isa sa 5 kabataang Filipino edad 0 to 17 years old ang nabibiktima ng sexual na pang-aabuso at exploitation. Lalaki man o babae, pwedeng maging biktima nito. Mas lalo pong malala ngayon ang usapin ng child sexual abuse and exploitation. Because before, it only exists offline. Pero now, it has expanded even to the digital world. Sa pagtitipon, napag-usapan din ang lubhang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng child sexual abuse and exploitation. Mula 70,000 lamang na kaso noong 2019, tumaas ito ng triple pagpasok ng COVID-19 lockdown sa 202,605 na kaso. Common knowledge, mostly girls, no, ang abuse. But in the Philippines, boys ang mas madaming na-abuse. And 84% ng na-abuse does not report. Katuwang ang iba't ibang organisasyon, nais ng JCI Manila na magsagawa ng mga ligtas na hakbang at aksyon o safe steps. Hinikayat din nila ang publiko at sino mang magiging biktima nito na huwag matakot magsalita at isumbong kung makaranas ng pang-aabuso. Huwag kayo matakot. Lagi may tao naniniwala. Nandito ang JCI Manila, nandito kami. Nandito ang Project Safe Steps Community, nandito ang My Children's House of Hope, nandito ang Stairway Foundation, together with Miss Universe Philippines, nandito kami lahat for us to help you out. Na nandito lang kami, tutulungan namin kayo, and we'll be your voice if ever na hindi nyo kaya magsalita. Mobile Journal, Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita.